Hi guys! Gawa naman tayo ngayon ng isang mermaid theme cake. Bali, one tier lang ito, tapos buttercream ang frosting. So, umpisahan na nga natin. Bali, napagpatong-patong ko na nga yung aking cake, tapos nalagyan ko na rin siya ng chocolate ganache bago ko siya lagyan ng final frosting na SMBC. Madalas, SMBC talaga yung ginagamit ko kasi bukod sa masarap na, hindi pa siya masyadong matamis at hindi siya madaling mapanis. Hindi agad-agad nasisira. Kumbaga kapag may tira ko, nilalagay ko lang siya sa freezer. Bale, nagtatagal naman sa freezer yung SMBC ng mga ilang buwan. Tapos, pag gagamitin ko na, galing siya ng freezer, ito-tow ko siya. Tapos, kapag na-tow na siya, nawala na yung pagka-matigas niya, saka ko siya ibibit ulit. So, ito nga pala yung pinagawa ko online, yung name topper, ay hindi, side topper pala ni Baby. Yan, ni Baby Zoe Isabel. Sa mga customer ko nga pala, kapag gusto nyong magpagawa ng cake, tapos may ganyang side topper o name topper ng inyong cake, kailangan mag-advance pagawa kayo. Kunwari, at least mga 2 linggo, gano'n. Kasi nga ino-order ko pa yun online, kumbaga parang nagtatagal siya kung minsan ng ilang linggo bago ma-deliver. Kaya dapat kapag gusto niyo ng gano'ng mga side topper, mag-advance order kayo sa amin. At ito nga pala yung ating edible mermaid tail. Bali na vlog ko na yan, kaso syempre dadagdag lang natin dito sa ating vlog ng cake para mabuo yung ating video ng cake, gano'n. Sunod, ito naman po yung ating seashell na topper. Nauna ko na rin 'tong na-vlog, kung ayaw niyo ng mabilis kagaya ng nasa video, search na lang ninyo sa aking mga videos. Magkakasunod lang naman ito. O 'di ba, parang ang dali-dali ko lang ginagawa sa video, pero sa totoong buhay, naku po, ang hirap po niyang yung hiwa-hiwain. Tapos yung precision knife natin kailangan matulis at matalim para siyempre kahit papaano malinis yung pagkakakat natin. O di ba, napakadali ko lang siyang ginawa. Tapos nilalagyan ko na siya ng floral wire gauge number 18. Tapos bali pinatigas ko muna yan siya, tapos saka ko na siya nilalagyan ng mga luster dust na iba't iba ang kulay. Bali yung photo inspo nga pala na ni-send sa akin ni ma'am, hindi siya edible, pero kasi wala akong makitang mabilhan kaya ginawa ko na lang siya ng paraan, ginawa ko na lang siyang edible. And then next, eto naman po yung ating palm leaf. Bali yan, silicone molder na yan, nabili ko yan sa Orange Up. Kasi nga sabi ko, nagawa ko nga edible yung seashell, di gawin ko na rin edible yung palm leaf. Pero may nabibili namang pan, fan, basta pamaypay na anahaw doon sa Orange Up, pero mas gusto kong ilagay sa cake ko yung mga edible, gano'n. At ito naman po yung ating maliliit na seashell, bale meron siyang gaturid at yung bukbukain. Bale kapag naglalagay ako ng luster dust o nagpapahid ako ng luster dust, inuuna ko muna yung may alcohol, tapos pinapatuyo ko siya. Kapag natuyo na, saka ko naman siya binabrush ulit ng powder na luster dust para mas kuminang siya. And then, ito naman yung ating mga mermaid tail. Yan, meron din akong ginamit na molder dyan. Siyempre, para mapadali yung ating trabaho. Dito naman sa ating mermaid tail, bali diretso ng powder yung binabrush ko dyan. Hindi ko na siya yung liquid plus alcohol. Hindi. Bali, diretsong powder na yun. Kasi hindi naman lahat na pinapahiran ko, bali para mayroon lang siyang kinang-kinang. And then eto na, tapos na. O 'di ba, tapos na silang lagyan ng luster dust na pakinang-kinang. And then eto na lahat yung ating mga toppers, 'yan. O 'di ba, tapos natusukan ko na rin yung mga topper na dapat kong lagyan ng mga barbecue stick. At ready na natin silang i-design sa ating cake. Uunahin ko nang ilagay iyang ating anahaw na pamaypay. Tapos sunod naman nating itutusok iyang ating seashell. O, 'di ba? Ang ganda nilang tingnan sa ating cake. And then ito naman yung ating mermaid tail. Yan, bali DIY na mermaid tail kasi nga wala akong molder ng yung mermaid tail na malaki. Tapos yung mga flowers na yung plastic lang yon na binili ko. And then eto na yung age ng ating baby celebrant. Tusok lang natin yon sa side, o 'di ba, ang cute. And then ilalagay na natin yung ating mga mermaid tail na nilagyan natin ng kinang-kinang kanina. Yan, dikit-dikit lang yan. Bale yung ating board pala, nilagyan ko yan o
nilapatan ko pala yan siya ng fondant para yung ilalagay nating design sa kanyang board, eh, kumapit ng maigi. Sa mga gusto palang umorder ng cakes, ng mga dream cake nila, siyempre kailangan mag-inquire kayo sa aming business page. Dito yon mismo. Tapos mag-send na agad kayo ng photo inspo ng gusto nyong ipagayang cake para madali yung ating pag-uusap. At bago ko nga pala makalimutan, siyempre babanggitin ko na rin kung anong size ng ating cake. Bali yung size ng ating cake is 5 by 5. 5 diameter tapos 5 inches ang taas. Parang hindi siya maliit, no? Pero kasi siyempre meron siyang frosting, meron siyang palaman, kaya malaki siya. Tapos marami pa siyang mga design-design. Tapos ipinatong ko pa siya sa styro para mas tumaas pa siya. And then, ito na nga yung ating finish look ng ating cake. Thank you for watching.